Sa iba pang balita, nakatakda namang tumanggap ng tig-1 milyong pisong kabayaran ang mga biktima ng palit-ulo scam sa isang ospital sa Valenzuela City. Magbabalita live si Edwin Duque. Edwin? Matapos yung 7 buwan na mula nagasampa ng kaso ang ESOS Kataan dito sa Valenzuela City, nag-resulta ng tagumpay ang hindi lamang sa mga pasyente ng Valenzuela, kundi makikinabang nito ang buong bansa. Dahil na-explain ng DOJ Secretary Ted Herbosa kanina na ipatubanta sa buong bansa ang bagong patayan ng anti-deposit law at anti-hospital detention ordinance ng lungsod ng Valenzuela. Dahil sa ginawang pagtutok ng Valenzuela government, sa naturang kaso ng palit-ulo scam, tinawag na financial support naman ng hospital ang pagbigay ng na 4 milyong piso sa 4 na kumplena't o i-divide sa 4 ay meron silang tag 1 milyong piso. Matandang April 2023 nang maganapag na pinakaunang insidente kung saan ay nakatakas itong si Rizal Alvaro sa pagkaka-hold sa isang opisina ng security sa naturang hospital dahil sa hindi nabayaran yung hospital bill nang namatay ang kanyang asawa. Agad na mga nagtungo ito sa tanggapan ni Christian habang umiyak at nagsumbong sa nangyari sa loob ng hospital. Matapos yung sumumbulan ito sa media, sa padla, ang naturang insidente ay isa-isa na lumutang ang iba't ibang biktima na magkaparehas sa halos na insidente sa naturang hospital. Dahil yan ay suportado ngayon ng TWET, ang naturang ordinansa, at ayon dito, kakausapin na rin niya ang sekretary ng DLG para silipin na rin yung iba pang mga ganitong kaso sa iba't ibang LGU sa buong bansa at ipairal hanggat pare ay nagamit ito naturang ordinansa na ipatupad sa buong bansa. Para sa NBC TV Network News, RS23. Edwin Duque ng ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque.